Okay, Brad. Okay, okay. Thank you, Sir John. At tama yung sabi nyo na nabaptize ako sa Church of Christ Instrumental, October 29, 1995. So, naging kasapi ako doon sa music team. At bago ako na punta sa Church of Capilla, napakabing istorya at tingin ng paiksin, napakahirap po para sa akin na yumakap sa katuruan na alisin na ang mga instrumento kung saan yun ang nais ko noong ako'y kabataan pa lamang. Kung hindi nyo alam, ako ay lumaki sa kumbento. Ako di tumutugtog, lalo na sa mga misa sa mga barangay-barangay, mga fiesta. So mahirap para sa akin na tanggapin ang basta-basta na lamang ang pag-alis sa mga mechanical instrument. So, hindi po dadiretso sa musical instrument ang kung paano ako nakumbinsi na iwaksi ang mga nakasanayan na kagamitan sa loob ng iglesia ng aking kinaaniban. So, nagsimula na umaatin ako sa pangangaral, hindi lamang sa tungkol sa musical instrument, kundi sa pagsamba mismo sa loob ng iglesia na a cappella. So pinakinggan ko muna ang mga aral tungkol sa panambahan sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. So nandoon, sinuri ko ang apat na mga parte ng pagsamba sa tunay na iglesia ng Panginoon na Church of Christ a Cappella. So dito sa topic ko natin ngayon, does God regulate worship? Ano po ang ating maiisip kung sinasabi natin na regulate? Ito ay sa Tagalog na inayos, itinatama, or iakma sa tamang paraan. Teka, nag-stoppage. Okay. So, kung ating balikan ang panambahan ng panahon ng mga propeta o patriarka, under the law of Moses, God regulated every part of the worship. He even regulated the burning of incense in worship. Only the priest could burn the incense. In 2 Chronicles chapter 26, verse 16 to 21, King Uzziah wanted to burn incense himself in worship to God. The priest rebuked him, saying that he had trespassed and would not receive any honor from the Lord with such worship. Immediately, leprosy broke out on Uzziah's forehead. He was leper until the day he died. In John chapter 4, the Samaritan woman asked Jesus Christ about worship to God. Jesus said that God was seeking for true worshipers who would worship in spirit and in truth. Worship in spirit is worship with the inner being. Worship in truth, worship according to God's instructions. God continues to seek for the true worshipers today. If God is searching for true worshipers, then it is implied that there are false worshipers today. False worshipers like Cain do not worship according to faith, according to God's instruction, but the true worshipers follow God's regulation and instructions. So dito sa number 1, mga kapatid, ay does God regulate preaching?
Inayos ba at tinuturo ba ng ating Panginoon Kristo kung ano lang dapat ang ating ipangaral? Katulad ng aking kinalalakihan, mga kapatid, tuwing pista ay ang ipinangangaral ang buhay ng isang santo na matagal nang namatay. Sulatin ay paulit-ulit ko lang narinig. Mula nang ako'y bata pa, kaya nasa ulo ko na ang buhay na lahat ng mga santo. Subalit, inayos ito ng ating Panginoong Kristo. Sa 2 Timothy chapter 4, verse 1 hanggang 4, aking babasahin. 2 Timothy chapter 4, verse 1 and 4. Ang sabi dito, ipinagbilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus, sabi ni San Pablo kay Timoteo, na siyang hukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamagitan ng kanyang pagkakita sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan. Sumata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong panghinuhod at pagtuturo. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Sapagkat darating ang panahon na hindi na nila tiisin ang magaling na aral, kundi pagkaroon nila ng katinang tainga ay magsipagbuntun sila sa kanilang sarili, mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita. So ito ngayon ang tamang turo na ipinangaral, ang itinuturo ng ating Panginoong Kristo sa loob ng iglesia na ating kinainiban. So kakaiba doon sa iglesia na aking nakasanayan. Kakaiba doon sa iglesia ng aking kinalakihan. Kaya mahirap sa akin noong panahon na yon na basta ko na lamang iwanan ang aking nakasanayan. So sa aklat na Revelation chapter 19 verse 13, sinasabi doon, sino ba ang salita? Sino ba itong salita na dapat nating ipapangangaral? Ang sabi dito sa Revelation chapter 19, 13, kung sino itong salita, chapter 19:13. Ang sabi dito, and he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. So si Kristo itong ang dapat nating itataguyod. Ang kanyang aral lamang ang ating susundan. You see? Kung balikan ko mga kapatid yung okay. Sa 1 Timothy chapter 3, charge them not to preach another gospel. Bakit sinasabi ni Pablo na ipangaral ang salita? Na hindi tayo dapat mangaral na ibang ebanghelyo. Charge them not to preach another gospel. Bakit ipinagigiitan ni San Pablo na huwag tayong mangaral ng ebanghelyo? Sapagkat sa Galatia 1:8, there is scarce place upon anyone who preaches another gospel. Sapagkat mayroong nakalaan na sumpa sa mga sino man, maging siya isang anghel, maging isa'y apostol. So balit ang kanyang ipinangaral, iba sa dapat na ipangaral na itinuturo ng ating Panginoong Kristo. Number 2, does God regulate praying? Inayos ba ng ating Panginoong Kristo ang pantungkol sa ating panalangin? Yes, inayos po. Taliwas sa aking kinaaniban. Taliwas sa aking kinalakihan. Sa aking kinalakihan, mga kapatid, alas 6 ng hapon, kailangan naroon ako, pumisto na ako sa kumbento.
Kaya ako ang tagapagtingting ng oras alaysay para sa orasyon. Minsan na natuktok ang aking ulo sapagkat ato'y kay tayo bata pa. Minabuti nating maglaro ng basketball muna hanggang hindi ko na malayan oras na parang alas 6. Kaya nung batingtingin na nung pare, saka ko pa na alaala na alas 6 na pala. Kaya pagdating ko doon sa ilalim ng kampana, ako'y natuktok ang aking ulo. Kaya siguro ako nakalbo. Joke lang mga kapatid. Ask your prayer in the name of Jesus Christ. In John chapter 16 verse 23 to 24, humingi ka ng, ikaw ay manalangin sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Ano man ang ating pihilingin daw, ay sa pangalan ni Kristo. So ano ang aking mga panalangin nung araw? Taliwas po mga kapatid. Aking banggitin ang maaring marami sa inyo ay hindi nakakaalam. Way back 1973, during martial law, ako'y kaanib sa isang kulto. Ako'y naging isang commander sa mga taga Mindanao. 1973, during martial law, ako'y commander ng Ilagagang. At ako rin ang company commander ng CHDF sa amin, Integrated Civilian Home Defense Force. Kaya napakayabang ko dahil inaakala ko hindi na ako tatablan ng bala, pwede na akong ilaban sa gera dahil may garan ako laging bitbit. So, ano ang mga panalangin na aking itinuturo sa aking mga nasasakuban? Mga orasyon, mga Latin na kahit ako hindi ko naintindihan. So, pag-anib ko dito mga kapatid, kung inayos ba ng Panginoon ang panalangin? Yes, inayos niya. At ito dapat ang ating panalangin. Ang sabi dito sa John 16:23, at sa araw na yaon ay hindi kayo magtanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo hingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ito ang panalangin na itinuturo ng ating Panginoong Kristo. Hindi yung panalangin na paliko-liko, pabalik-balik, na hindi mo naman natumbok kung anong dapat mong hingiin. Sa Matthew 6, makikita natin paulit-ulit. Hindi naman natin tinumbok kung ano ating nais. Kaya itinuro sa atin ang tamang panalangin. At dito ko nakikita, at salamat sa Diyos, sa kabila ng aking mga lakad na naroon sa kadiliman ng mga araw na yaon, ginaid niya ako upang mayakap ang bagong aral, ang aral ng tunay na iglesia ng ating Panginoon. Ask your prayers in faith without wavering. So sa ating panalangin, kailangan nandun ang ating pananampalataya. Sa James chapter 1 verse 5 to 7, manalangin na walang pagdududa, walang pag-alinlangan. Ask your prayers according to the Lord's will, and He will grant it. Na ayon, ang ating mga panalangin na ayon sa kalooban ng Ama. Kung ito man, ang ating mga panalangin, blessings, yun ang ating laging pinapanalangin. Kung ito man ay hindi dumarating sa iyo, kaagad, maghintay ka. Sapagkat ang blessings na yan, ay itinatak ang iyong pangalan. Ang blessing na parang sa iyo, para lamang sa iyo, ay hindi kailanman ibibigay ng Diyos sa ibang tao, sapagkat ito ang para sa iyo. Your name was put there, that blessing. Kung mayroon mang katagalan o kabagalan ng pagdating ng inyong blessing na hinihingi, hindi ibig sabihin na hindi na ninyo ito matatanggap. Hindi ibig sabihin na blessing is delayed, blessings denied.
Hindi po. Kailangan matuto tayo na tumanggap sa kalooban ng ating Ama. Okay? So, God regulate praying. Does God regulate the Lord's Supper? Yes. Inayos ng Diyos. Kung doon sa kasanayan ko, noong sinasabi ng nakatayo o ng pare, ito ang aking dugo, magsiinom kayo nito. Subalit hindi naman tayo pinapainom. Siya lang nag-inom-inom. Pinakain tayo ng tinapay pero hindi tayo pinainom. Pero sa atin po mga kapatid, nakakain ka na ng tinapay, nakainom ka na ng ubas, katas ng ubas. So God regulate the Lord's Supper. Matthew 26, talatang 26 hanggang 29, paano niya inayos? It must be unleavened bread and fruit of the vine. Ang aming iniinom doon mga kapatid, nung nasa kumbiyento ako, ay mumpo. At 240 yata yan. Pero hindi kami bumibili dahil nagtambak sa kumbiyento yung daladala ng mga naghahandog. Kaya minsan kung ako ay makakilaw ng isda, pusit o anuman, mayroon akong tinatago na mumpo dahil may wine talaga yan. So, inayos pa ng Diyos ang Lord's Supper. Yes, inayos. It must be unleavened bread and fruit of the vine. Kailan? Ang sabi ng ibang mga pastor, bahala na daw ang pastor kung kailan. First Sunday of the month, o last Sunday of the month, o isang busy sa isang taon. Hindi po, inayos po niya. Mayroon pong frequency ang pagsasagawa ng Lord's Supper sa loob ng iglesia. Acts chapter 20 verse 7, it must be on the first day of the week and it must be taken in a worthy manner. 1 Corinthians 11:26-29. So inayos po ang Lord's Supper. Next, does God regulate the giving? Yes. 1 Corinthians 16:1-2, it must be on Sunday. Ang ibang relihiyon po, ang ibang mga iglesia po ay mayroong Sabado, mayroong Huwebes. It must be on Sunday specific po, tuwing linggo. Ang sabi dito, 16:1-2, ngayon tungkol sa ambagan, sa mga banal ay gawin din naman ninyong gaya ng inutos ko sa mga iglesia sa Galacia, tuwing unang araw ng sanglinggo. Ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang ikiniginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagparian ko. So inayos po. Paano? Po? Hindi po. 2 Corinthians 9:7, give us your purpose in your heart. Give cheerfully. Hindi po tayo inuubiga na isampung bahagi. Bagamat ang pagbibigay po ng bunga ng ating mga pagod, fruit of our labor, God will bless us. I-bless ka ng Panginoon kung tayo'y magbigay ng kusang loob na ayon sa ating puso at hindi napipilitan lamang. So inayos po ang pagbibigay. Next, does God regulate singing? And this is my topic, freedom from using mechanical instrument in Christian worship. Now, the real issue is not whether we sing better with or without instrument. Neither is the issue the sincerity of goodness of people who accept or reject instrumental music. The real issue is what is God's will in this matter. Hindi po issue dito magaling ka kumanta, maganda ka umawit, maganda boses mo, buo ang boses mo. Hindi ka na-hit mo nung hit mo talaga palagi yung tamang nota o tamang pitch, tamang haba, tamang sharp, tamang tawag dito. Hindi ka bumababa, hindi ka tumataas. Tamang tono. Ang issue dito mga kapatid,
Ang tamang usapin dito, kung ano ang sabi ng ating Panginoong si Kristo at itinuturo ng mga apostol sa araw ng panahon ng panambahan ng unang Kristiyano sa Jerusalem. God revealed His will through His Word. Sa panahon ng mga patriarka, God spoke to the fathers, to Adam, Noah, and Abraham. Ang Diyos natin po, mga kapatid, ay nagsasalita. Nagsasalita po. Dahil po may mga Diyos ngayon na hindi nagsasalita. Hindi nakakalakad, hindi nakakakita, hindi nakakaamoy. Pero ang Diyos natin na lumalang sa langit at ng lupa at nagbabago at nagtuturo ng mga aral sa panahon in various time. Ibig sabihin sa iba't ibang kapanahunan ay nagsasalita. Ang una sa mga patriarka ay nagsasalita siya kay Adam, kay Noah, Abraham. Sa makatuwid, sa panahon ng mga patriarka, ay mababasa natin at makikita natin at ipinahintulot ang paggamit ng mga mechanical instrument. Sa mga kaklasmate ko nga na nag-aral sa CPI, ito ay, alam na nila ito. Ito ay tinuturo ni Brother Mark. Sa mga hindi naman naka-attend sa mga ganong pag-aaral, ay dito natin makikita na mayroon pala. Genesis chapter 21, ang sabi dito, his brother named Jubal, he was the father of all those who played the harp and flute. Mayroong binanggit dito sa panahon ng patriarka. Genesis chapter 4 verse 21. Ang pangalan niya ay Jubal. Siya ay ama ng nagsisigamit o nagsisitugtog ng mga harp at flauta. You see? Saang panahon? Patriarka. Alalahanin natin mga kapatid na ang banal na kasulatan ay nahati sa 3 kapanahunan. Patriarchal ages. Pangalawa, the Mosaical age. Nakapangalan kay Moses. God spoke to Moses and the prophets to reveal His will. Kita mo mga kapatid, ang Diyos sa panahon ni Moses ay nagsalita pa rin. Hindi katulad ng mga mayroon ngayon na ibang iglesia na ang kanilang Diyos ay hindi nagsalita. Ang kanilang Panginoong Jesucristo ay hindi nagsasalita. At may maliit pa. Ang kanilang Kristo kinikilala yung Kristo na pako. Kristo na napupunasan ng kanilang panyo. Kristo na umiiyak. Kristo na umiitim. Kristo na nasusunog. Kristo na hindi makakalakad. Higit sa lahat hindi makapagsalita. Pero God spoke to Moses and the prophets to reveal His will. Upang may payag ang kanyang kalooban. Kaya mababasa natin sa aklat ng Salmo 149 verse 3, let them praise His name with the dance. Let them sing praises to Him with the timbrel and harp. So, kita mo mga kapatid, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Moses. Na ito kasi, panahon ito yung sila ay lumabas na sa Egypto. Sila Moses, Miriam, kasama na dito ang 600,000 na mga kalalakihan pinalaya mula sa pagkaalipin sa Egypto. Ang binilang lang nito mga kapatid, mga kalalakihan, 600,000. Hindi kasama ang mga kababaihan at mga bata. Kaya ayon sa mga Bible scholar, umabot ito ng 2 million at higit pa. So sa loob ng maraming taon na sila ay alipin, natural lamang na sila ay magsaya
At dahil dito ay sa panahon ni Moses ay pinahintulot pa ang mga instrumento, sila'y nagsasayawan. Ang mga kalakihan at mga kababaihan na pinangunahan ni Miriam na kapatid ni Moses. So sila'y nagsasayaw. 1 to 6. Ang sabi dito, let them sing praises to his with the timbrel and harp. At sa 150, aking babasahin. Psalms verse 1, ang sabi dito, praise ye the Lord, praise God in his sanctuary, praise him in the permanent of his power. Praise him for his mighty acts, praise him according to the excellent greatness. Praise him with the sound of the trumpet, praise him with the psaltery and harp. Praise him with the timbrel and dance, praise him with the strings instrument and organs. Praise him upon the loud cymbals. Praise him upon the high-sounding cymbals. Verse 6, let everything that hath breath, praise the Lord. Lahat ng may hininga, lahat ng may buhay, ay sumayaw, umawit, papuri sa Diyos. So ito ngayon ang verse na ginagamitan kahit kami noon. Ito ang aming laging nagasgas na sa kaiharap sa mga pumupuna sa aming panambahan. Subalit kung ating balikan mga kapatid, ito sa panahon ni Moses. Mayroon ba tayong mababasa sa panahon ng mga Kristiyano na pinahintulot ito? God reveals His will through His word sa pamagitan ng kanyang salita. In the New Testament, God spoke through His Son. So sa panahon ng Kristyanismo, sa panahon ng ating Panginoong Kristo, ang Diyos ay nagsalita sa pamagitan ng kanyang anak. Hebrews chapter 1 verse 2, alam natin, pero basahan pa rin natin. Alam ko na yung iba dyan, kumakain na. Enjoy lang, enjoy. Verse 1, ang sabi dito, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba-ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamagitan ng kanyang anak na siyang itinilaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. So sa panahon ng ating Panginoong Kristo, ang Diyos ay nagsalita. Ang kanyang Ama, ang Diyos Ama ay nagsalita sa pamagitan ng kanyang anak. Kaya sa Matthew 17:5 ang sabi ng Diyos na Ama, this is my beloved Son, hear Him. Ito ang ang sinisita kong anak at pakinggan ninyo siya. Sa kanya lamang kayong makinig at siya lamang ang ninyong susundin. Hebrews chapter 10 verse 9, I have come to do your will, O God. Ako'y naparito upang gawin uto pa rin ang iyong kalooban, O aking Ama. So, nararapat lamang mga kapatid, sa New Testament period, ay ang ating pakinggan ay ang turo ng ating Jesucristo na siya naman ang itinuturo ng mga apostol. Kaya ang ating si Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 13, Paul preached God's word o His will. Si Pablo ay nangaral ng sasalita ng Diyos
at kanyang kalooban. 1 Thessalonians 2:13. Sabi dito, for this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. You see? At dahil naman dito kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na pinangaral sa makatuwid bagay, ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo ng nagsisipanampalataya. So si Apostol Pablo, ang kanyang ipinangaral, ang salita ng Panginoong Diyos, ang kalooban ng Panginoong Diyos, ang kalooban ng ating Panginoong Kristo. Ano ang mga kalooban niya patungkol sa pag-aawitan sa loob ng panambahan? Instrumental music is not allowed in the New Testament or by Jesus Christ. Well, hindi ito pinahintulot. Excuse me. Jesus Christ was the one instituted the a cappella singing. Ito yung matagpuan natin una sa Matthew 26 na sinisagawa ang huling hapunan, talatang 26 hanggang 30. Sa 26, ang sabi dito, at samantalang sila ay nagsikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala. Pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin at kanin ninyo ito. Ito ang aking katawan. Verse 27, at dumampot siya ng saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila at nagsabi, magsiinom kayong lahat diyan. 28, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na bumubuhos dahil sa marami sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. 29, kapwa't sinasabi ko sa inyo, ngayon ay hindi na ako inom ng bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon. Natakpan. Inom kong panibago ng mga kasalo ko kayo sa karya ng aking ama. Verse 30, at pagkaawit nila ng isang himno ay nagsiparoon sa bundok ng mga olibo. Sa pag-aawit ng isang himno, mga awiting espiritual, mga awiting salmo, sila'y pumaroon sa olibo. Malaala ko mga kapatid, nang mayroon kaming nakadibati sa online tungkol dito sa musical instrument. Ang sabi niya, I will mention his name. Siya ay si Pastor Doming Opinion. Tininang ko yung profile niya, pastor siya ng Church of Christ Instrumental. Ang sabi niya sa akin, 39 years ako, Brad, nagngangaral sa Mindoro. Pero hindi issue doon ang instrumento o musical instrument. Kayo lang ang nag-i-issue niyan. Anong sagot ko mga kapatid? Hindi naging issue sapagkat hindi mo itinuturo ang tama. Hindi mo itinuturo ang nais ng Panginoon tungkol sa pag-awitan sa araw ng panambahan. Ang sabi niya, ginadjudge mo ako, Brother Romel. Dahil lang sa instrumento, ikaw ay pananagutan mo yan sa harapan ng Panginoon. Yan sabi sa akin. 39 years siyang nangaral daw sa Mindoro. Sabi ko na, ayaw ko na sanang sumagot sa iyo, Pastor, dahil napagod ako katsat-chat, kaya hinahamon kita ng maginoong debate
kung inyong mararapatin. Parang hindi na tayo mag-chat dito. Debate. Saan gusto mo? Ang ating paksa ay ilahad mo. Ang tanong, mayroon ba tayong mababasa sa Matthew hanggang Revelation na ang mga unang Kristiyano sa araw ng linggo sa kanilang panambahan ay gumamit sila ng instrumento o mga panugtog? Sagot, ilatag mo ngayon at ako'y babalik diyan sa kinaroroonan mo ngayon nasa kung saan ako galing. Ilang oras, wala po siyang nailatag. Tumakbo siya sa Revelation na ito naman ay nagpapahamak sa kanya. May binanggit siya sa Revelation na ang sabi dito, and I hear the voice from heaven as the voice of many waters. Revelation chapter 1 verse 2. Revelation chapter 14. As the voice of many waters, and as the voice of a great thunder, and I hear the voice of harpers, harping with the harps. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit at gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng wogong ng malakas na kulog. At the waters, ang aking narinig ay gaya ng mga manunugtog ng alpa at tumugtog-tog ng kanilang mga alpa. Ito ang ibinato sa akin, mga kapatid. Ngayon, bumalik ka na sa akin, Brad. Dahil mayroon akong nabasa, mayroon akong ibinigay sa iyong talata sa Revelation chapter 14 na ang mga anghel ay nagtugtugtugan na parang lagaslas. Ang sabi ko, Brad, hindi mo nasagot yung aking inilatag na paksa. Ang mga Kristiyano na sa unang sa panambahan nila na sa araw ng linggo ay sila ba'y tumutugtog? Ang sinasabi mo sa akin na sa Revelation chapter 14 ay mga anghel. Hindi yan mga Kristiyano. Sa langit yan, hindi sa lupa. Araw at gabi yan sila tumutugtog, nag-awitan, tumutugtog sa harapan ng kordero ng Diyos. Subalit ang ating paksa sa araw ng linggo dito sa lupa ng unang mga Kristiyano kung sila ba ay nagtugtugan. Ilang oras na kalipas, ang sabi niya, I will pray for you, Brother Romel, na sana'y maliwanagan ka at bumalik ka sa iyong pinanggalingan. Sapagkat ikaw na'y nasa banig ka na, lumipat ka pa sa sahig na walang banig. Ang sabi sa akin. Ang sabi ko naman, Pastor, wag mo na lang ito panalangin. Tama lang yung paglipat ko sa sahig dahil yung sahig na aking ang tawag niyan. Mula sa banig ay lumipat ako sa sahig. Ang sabi mo, tama lang yung paglipat ko sa banig ay sa sahig. Sapagkat ang sahig na nilipatan ko ay malinis na malinis. Walang anumang bahid at dungis. Sapagkat ang sahig na nilipatan ko ay binili ng Panginoong Hesukristo ng kanyang, ang pinagbili nito ay hindi pera, hindi pilak at ginto na nasisira. Ang ibinili nito ay ang kanyang dugo, ang dugo ng kordero ng Diyos na walang kapintasan at walang bahid na pagdududa. Walang kapintasan at walang kamalian. So dugo ng ating Panginoong Kristo ang ipinagbayad doon sa sahig na aking pinaglipatan. Ang banig ng aking inalisan ay marumi,
puno ng mga kasinungalingan. Kaya huwag mo na ako ipanalangin. Ang sabi niya, thank you, goodbye, bahala ka na. Ang sabi sa akin. So, dito, sa verse 26 ng Matthew, verse 30, ay ang pagkaawit ng isang himno ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga olibo. Ito rin naman ang itinuturo ni Apostol Pablo at sa iba pang mga apostol ng ating Panginoon Kristo. Ephesians chapter 5 verse 9, verse 17 to 19 is speaking, making melody in the heart. So hindi po making melody ng mga instrumento or string instrument. So itinuturo po ni Apostol Pablo at ating Panginoon Kristo na gumawa tayo ng mga himig. Himig sa loob ng ating mga puso. Hindi po himig ng mga kwerdas. Himig ng ating mga puso na para tilibagay kinurot ang ating mga puso sa napakagandang himig na likha ng mga himno at mga salmo. Sa Colossus 3:16, sing, not sing and play. Magsiawit ang bawat isa, hindi siawit din magpi-play ng mga instrumento. Hebrews chapter 13 verse 15, the fruit of our lips. Umawit ng bunga ng ating mga labi, not fruit of the musical instruments. Hebrews 13:21, working what is well-pleasing in His might. Pagkasagdali nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang kalugod-lugod sa paningin niya, sa pamagitan ni Jesucristo, na pa sa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. So ito ang itinuturo. Inaayos lahat ng Diyos. Does God regulate preaching? Yes. Does God regulate worship? Does God regulate giving? Yes. Does God regulate praying? Yes. Lord's Supper? Yes. Paano na kaya? Kung tayo baguhin din natin to. Parang dumami tayo. Palitan natin itong unleavened bread, palitan natin ito ng hamburger. Then ang fruit of divine ay palitan natin yung Sprite. Dami siguro ng dadalo. Balikan ko ang doon tayo nagtatapos sa kanina, dito sa Hebrews chapter 13 verse 21, naalala ko lang yung sinabi ni Sir John na Max Lucado ng Amerika, na maaring ito'y humiwalay sa Iglesia ng Panginoon dahil sa instrumento. Dahil ayon pa sa kanyang sinasabi ni Sir John na 4,000 ang attendance sila linggo-linggo dahil lang sa may instrumento. Imagine mga kapatid, sa $10 sa yung 4,000 linggo-linggo. So 10,000 ang income ng ating kapatid dati na si Max Lucado. Pero ito si Max Lucado, kung ikaw ay nakikinig, papunta ka pa lamang, pabalik na ako. Kung ang hinahanap mo lang ay tugtugan, papunta ka pa lang, Brother Max Lucado. Ako'y pauwi na. Pabalik. Ikaw ay papunta pa lang. Kaya ako'y nalulungkot sa iyo na mas pinili mo pa
ang tugtugan sa tunay na paglilingkod, sa tunay na aral ng ating Panginoon Kristo. Naalala ko yung isang senior pastor sa Saipan na tahasan niyang sinabi na kulto ang aking napasukan. Nagpangita kami sa Hyatt Hotel dahil may kinasal siya. Si Brother Boyd naman na pinag-drive ko siya doon dahil may kinasal din. Sa Brother Romel, ako nalungkot sa iyo. Bakit, Pastor? Kulto ang iyong nalipatan. So nabigla ako. Bakit, Pastor? Bakit nasabi mong kulto? Biro mo, inaalis ninyo ang mga instrumento. Kulto yan. Naniwala ka doon sa mga Amerikanong yun. Sabi ko, bakit mo nasasabi, Pastor? Si Sir Mansat, isang Ilocano, na mayroon siyang 3 congregation doon sa Saipan. Saipan Bible Fellowship 1, 2, and 3. Kaya kami ay close dahil kung kulang sila sa manunugtog, ako kagad kaniyang i-request. Kung kulang gitarista, kung kulang bass, ako nire-request. Ang sagot ko sa kanya, Pastor, mayroon ba tayong makibababasa na ang unang panambahan ng mga Kristiyano sa araw ng linggo ay gumagamit ng instrumento? Ang sagot, tahasan din siya nagot ako. Wala. Kaya lang daw sila naglagay ng instrumento, mga kapatid, para hindi magsialisan ang mga kabataan. Dahil boring daw kung walang instrumento. Tama yung sinabi ni Brother Sam kanina. So kanilang kalooban lamang ang kanilang sinusunod. Hindi sa will ng Panginoon. Ang sabi ni Pastor Mansat, sinubukan daw nila yun noon. Sa Pangasinan, naalisan ng mga instrumento. Kaya yun ang gusto ng mga matatanda. So balit, nag-alisan daw yung mga, nawala daw yung mga kabataan, mga teenager. So pilit nilang ibinalik. So ibinalik. Nung ibinalik nila, dumami naman sila. Ang ibig sabihin, mga kapatid, yung nais lamang ng tao, yun ang kanilang sinusunod. Kaya sa akin, mga kapatid, nandito ngayon, tumayo tayo, manindigan tayo na tama itong ating naaniban. Ang sabi nga ni Eddie Garcia kay Fernando Po, nung sabihin ni Fernando Po, no, Badirama, malapit na kitang kakalosin. Ang sagot, Eddie Garcia, hoy, sarahin tong pagutpot na may kulangot sa ilong. Papunta ka pa lang, pauwi na ako. Ang sagot ni Fernando Po, ganito din ang sagot ng mga denominational. Bakit hindi kita nakasalubong? Ang sabi ni Eddie Garcia, sapagkat lumiko ka. So, hindi nga nagkasalubong. So, gagawa talaga ng pangatuwiran itong nasa mga denominasyon. So, balit kung ating lalatagan ng tamang tanong, hindi talaga sila obra. Wala talagang mailatag. Wala silang mailatag na mga supporting verses na ipagpaloob bilang panindigan, bilang suporta upang ang pasya ng isang kaanib ay mababatay sa mga ebidensya at mga verses upang sa kanyang pasya ay magkakaroon ng tamang desisyon. Wala mga kapatid. Dahil natatakot na mag-alisan ang mga kabataan. So hanggang dyan na po ako, mga kapatid, at mahaba na. At sana po ay nakapagbigay po ako ng kunting aral tungkol sa the freedom of musical instrument. Magandang hapon po at God bless sa lahat.